Ayan, Beb. Good morning. Ay, good morning, Jesus, sa Comfy Family. Nandito kami ng family ni Minister Boy. At Minister Boy, batiin daw po. Magandang umaga mga kapatid, sa mga kaanak at buong Comfy Family. Salamat at maging kabahagi ng buhay ng bawat isa. Ayun naman ay sabik na rin sa makita-kita. Ako lalo na sa mga prayer meeting. At napakaganda na maging bahagi ng ating talakayan ngayong umaga. Mapagpala tayong lahat ng Panginoon. Ayan. Magandang umaga ulit. Balik na tayo mga kapatid. Ayan. Medyo okay na po ngayon. Ano? Thank you, Lord. Kailangan lang talaga nating mag-restart. Ayan. Nandito po ngayon ang mag-asawa, no, na mga manggagawa natin. At sa umagang ito, medyo may mga bagay tayong malalaman po tungkol sa kanila. Si Sister Linda at saka si Brother Boy. Ang tawag po namin dito sa center kay Brother Boy, Emang Boy. At kay Sister Linda naman, ang tawag naman po namin ay Ina. Ayan. So, si Ina, ilingid po sa kaalaman ng marami, bago po siya naging worker, ay meron po siyang karinderya. Tama ba ako, Ina? Mga lutong ulam. Meron siyang mga lutong ulam. Kaya po masarap talagang magluto. Kaya isa po sa mga naging gawain po niya, ang kanyang part dito po sa Comfy Center, sa kitchen po. Kasama niya sina Brother Roger. Merong mga araw na naka-assign po na kung sino yung magluluto. Pero ngayon, kasama na siya ni Brother Boy sa mga prayer meeting. Ayan, Ina. Kamusta naman ang buhay? Magandang buhay kay Kristo. Magandang buhay kay Kristo. Amen. Okay. Bago ka, Ina, na naging manggagawa, si Brother Boy nagdala sa'yo, tama? O ikaw ang nagdala sa kanya? Siya nagdala sa akin. Alam mo, Ben, meron siya surprise eh. O nga, may surprise pala ako. Nakalimutan ko na. Sobrang excited pa. Gusto pa. Thank you, Lord. Dahil, may surprise pa. Meron. Pwede na silang pumasok. Wow! Ibang klase si Lord eh, na? O, di ba? Surprise nga eh. Ayaw nilang sabihin pala kanina. Naglinda, ito ba yung surprise? Galing nga. Wow! Oh. Wow! Oh, tignan niyo muna tong aming ano, oh. Oh, di ba? Nakita niyo ba? Kagagraduate lang ng mga yan. Oh, di ba? Parang si Ayon Perez ka. Ayan. Oh, ano? Meron pa yan? Oo, sandali lang. Okay. Hindi ko naman kasi alam po. Oo. Surprise to. Isa inyo, T. Okay. Ito, merong ginawa si Sister, oh. First time to, Sister, ha? Oo. Kanino bang anak yun nasa kaliwa mo? Bigay mo yung mic. Bigay mo yung mic. Sino ba yung tatay, nanay mo? Brother. Wow, ang galing na. Meron pa. Si Brother Roger po to, Sister Leia. Ito pa, oh. Oh. Gusto mong tanongin yung nasa kanan mo kung sino to? Okay, ito. Sino bang nanay mo? Si Brother Leia po pati Sister Leia. Sino? Ang nanay daw niya si Brother Leo tsaka si Sister Jenjen. Grabe naman to. First time, ha. Maraming salamat sa dalawa na. Ay, pa ba? Pag-pray natin to. Oo nga, sila nakatayo lang. Kawawa naman. Hindi, kasali yan eh. Wow, wag naman. Wag naman. Kawawa naman. Sige, salamat. Tignan muna natin to. O, di ba first time na may mga ganito? Sina na lang lagi ang ating i-interviewin. Diyan na rin kayo. Oo nga. Ayan. Thank you, Lord. Okay. Dahil yan po ang kanyang specialty. Kaya syempre, i-offer niya kung ano yung specialty niya. Okay. Siyempre, mauna na ako kay Ina.
So si Mang Boy ang nagdala sa iyo kay Lord. Ayan. Ina, ano naman ang unahin muna natin kung ano ang naging life verse mo nung ikaw ay naging worker. At babasahin ko na lang Sige, muna. sige. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Kay Lord. Yun pa lang yung life verse. Oo. O sige, Ina, kwento mo naman sa amin, sa tingin mo, bakit yun ang ibinigay sa yung life verse ni Lord? Tapos, simula nung ibinigay sa iyo yun, ano ang naging impact nito sa buhay mo? Kasi, nung araw, may prayer meeting na talaga sa amin. Tsaka ang nauna sa akin ay yung aking babae. Kasama ni Sister Nene sa mga outreaches. Madaling araw pa lang nandito na siya. Ako rin ang coordinator, pero hindi ako uma-attend. Kasi nga, ang ano ko, sige, bahala kayo dyan, kayo na lang. Yan ang katwiran ko. Kasi ang mga naging worker doon, Sister, yung tiga, Sister Lusing. Okay. Si Marla, si Sister yung namatay na mga ni anong Sister. taon yan, Ina? Ano yun mga 90s, no? 90s, oo. Yung prayer meeting patuloy, pero yung coordinator hindi uma-attend. Sasabihin ni Marla, Marta, lika na, mag-prayer meeting na tayo. Ang sasabihin ko, sige, kayo na lang. Tapos hindi rin ako sumasama kay Brother Boy sa mga fellowship sumasama ako, pero bira. Ang Bible study talaga hindi ako nasama. Yan ba yung Prince of Peace? Oo. Tapos, one time, nagpapahinga ako ng hapon kasi pagdating ng hapon, kailangan matulog ako kasi 2:00 madaling araw, namamalengke na kaming dalawa. May sidecar kami, kasama ko siya bago siya pumasok sa office. Natutulog ako ng tanghali, bigla ako nagising. Yan ang binigay sa akin ni Lord. Nagulat ako, sabi ko, ano kaya yun? Kasi, nakakarinig ako pero wala akong alam doon sa mga ganyan. Yung sa mga verse, yung mga hindi ako nagbubuklat ng Bible. Alam ko lang, magsimba, yun lang. Yun lang ang alam ko sa buhay ko. Hanggang sa, yung rosaryo, hindi ako marunong mag-rosaryo. Kahit na Katoliko, pero hindi ako nag-rosaryo. Yung na yun, nangyari na yun, sabi ko, ano kaya yun? Parang iba na rin yung ko, na rin yung sarili ko na na rin sa prayer meeting, sasama na sa Bible study, sa doon sa UN. Yun, nakakasama na ako doon, kada Miyerkules. Thank you, Lord. Talagang si Lord hindi kanya pababayaan na maging yung buhay mo. Kasi nung araw nga, kumikita kami, ang laki ng kinikita ko araw-araw Ubus parati ang pagkain na tinitinda ko. Tapos nagtatrabaho si Brother Boy. Pero wala't wala, utang dito, utang doon. Dami naniningil. Pagdating ng oras, hindi mo na alam kung saan mo kukunin yung ibabayad mo doon sa yung inutang mo. Kasi wala na pero mabili ang paninda, kaya lang hindi sapat yung nangyayari sa araw-araw na buhay. Kaya salamat sa Panginoon na nakarinig ako nung salita na yon, unti-unti naging bago na yung buhay ko. Yung masyado akong bungangera, sigaw ng sigaw. Tsaka di ba ganon. sabi ko, balita ko nung mga panahon na yun, lagi mo inaaway si Mang Boy. Ay, talaga, totoo yan. Hinahabol ko yan hanggang sa tramo. Nagugulat yung mga tao, habol-habol ko siya. Kasi yung buhay namin talaga nung araw na wala kay Lord, talagang sobrang magulo. Napakagulo, miserable talaga. Murahan, batuhan, gano'n ang buhay namin. Hindi naman lingid sa mga ating mga kapatid yung buhay namin kasi alam na naman nila yung buhay namin nung araw. At pagka yung mga anak ko, lalo si Mel at saka si Igot, yung sut-sut ko lang talagang taranta na yung 2 batang yun. Sister, ilan pa ang mga anak mo? Ang anak ko ay 5, Pastor. Sino-sino sila? Si Romel, yung Junior, si Maricar, si Ryan, at si Mon. Isa lang ang babae. Gitna. Yung pinakamabait kong babae. Thank you, Ah. Lord. So yung message mo pala, Ezekiel 36:26, yung binigyan ka ng bagong puso at ang Espiritu ni Lord ay nasa sayo na. Amen. Natupad ba, sister?
natupad naman unti-unti. Ayun, very good, very good. Di ba, Unti-unti. tama ba ako? Totoo po yun. Kasi, yung sinabi ni Ina kasi, yung pong puso kasi natin, by nature po, ay stony hard. Dahil punong-puno ng kasalanan, hindi makasunod at hindi makatanggap sa Panginoon. Kaya kailangan po tayong magkaroon ng bagong puso. Actually po, yung word ni Ina ay transformation po yan. We have to be born again for us to have a new heart. Kasi kung wala tayong bagong puso, yung puso kasi natin dati, nung hindi pa natin nakilala ang Diyos, talagang kahit magpumilit siya, hindi niya kayang sumunod kay Lord. Kasi nga, punong-puno siya ng kasalanan. Kaya bago siyang, kailangan siyang baguhin. Ngayon, ang sabi niya, natupad ba? Sa totoo lang po, pag ang Diyos ang kumilos, merong nangyayari. Hindi overnight. Hindi overnight po ang transformation ng heart, mga kapatid. Pero sigurado, kahit na slowly siya, may nangyayari. Di ba, Ina? Hindi pwedeng wala Hindi pwedeng wala. So, nung napunta ka na dito sa center, dito na kayo ni Mang Boy, ano ang naging katuparan ng word mo nung nandito ka na? Maraming pagbabago? Nung una, di ba na-opera si Brother Boy? Pag pauwi na kami, ang sabi ng mami, Boy, doon ka na tumira sa center. Di nag-ano na agad ako kasi ang iniisip ko yung mga anak ko, yung bahay ko. Siyempre, bago pa lang akong hindi mo pa maalis yung unti-unti lang naman inaalis ni Lord yung mga mo sa buhay mo, di ba? Di na kami, natin kami ng anak kong yung junior. Pag uwi namin dito, si Brother Gilbert pa nga nag-ayos ng kwarto umiyak ako. Ayoko dito. Sabi ko sa kanya talaga, iuwi mo ko. Sabi ko sa kanya, uwi ako sa bahay natin. Sabi ko ganon. Sabi ni Brother Boy, dito daw tayo tumira, sabi ng mami. Sabi ko, ayoko, uwi ako sa atin. Kinabukasan, sinundo kami ng junior. Umuwi kami sa bahay. Tapos, mga 2 araw lang siguro, bumalik na kami ulit dito. Talagang si Lord, ibang klaseng gumalaw sa buhay natin, di ba? At ayun nga, nung napunta na kami dito, unti-unti gumalaw si Lord sa buhay ko. Unti-unti binago niya na yung mga ng pamumuhay ko, yung sa pagsasalita, sa mga kilos. Kasi nung araw talagang palaban talaga ako Dahil sabi nga nila, batang tundo, batang pasay. Pero thank you Lord sa pagbabago ni Lord sa buhay ko na yun nga, kasi nga nung araw naghahanap buhay ka, wala't wala. Pero nung napunta kami dito kay Lord, yung lahat ng hindi namin nararating na kahit na may pera kami nung araw, nararating na namin ngayon. Yung mga hotel na malalaki, yung makapamasyal ka kung saan-saan. At di ba nga, pangarap ko makarating ng Amerika. Sabi ko, Lord, sasakay ako dyan sa aeroplano, pupunta ako ng Amerika. Pero thank you, Lord, natupad. Ayan. Si Lord talaga, lahat ng pangako niya, ipagkakaloob niya. Salamat sa Panginoon. Kasi alam niyo po, binless talaga yung mga anak nila. Kaya ang ginamit ng Diyos para magkaroon ng katuparan ng lahat ng mga pangarap po nila, yung mga anak niya. Sila ang mga pinagpala, sila yung mga anak niya ang sumusuporta sa kanila. Alam niyo po, ang heart surgery is never painless. Painful po kasi talaga yan. Kaya habang ang Diyos ay binabago yung puso natin, medyo masasaktan talaga tayo. Dahil sabi nga nila, ayoko. Kasi ayaw nating maalis tayo dun sa nakasanayan na natin Para bang ayoko na, okay na ako dito. Not knowing na kahit na painful pa yung transformation na gagawin sa atin, mas maganda pala ang gustong paglagyan ng Diyos sa atin. Kaya masakit man po ito, pero parang kagaya ng mga tao na may mga sakit sa puso. Diba? Parang tinitiis nila minsan dahil may problema yung puso, ayaw magpa-opera. Pero once na nagpa-opera sila, sa kanila nalalaman, nakakahinga na ako ng mabuti ngayon maayos na yung paghinga ko, maganda na yung pakiramdam ko. Yun po ang gustong gawin sa atin ng Diyos. Ayaw niya na manatili tayo doon sa dating tayo. Kasi nga, kailangan mabago tayo kasi alam nyo, nung bata tayo, ipinanganak po tayo ng ating mga magulang na parang blanco. Walang nalalaman. Ang gagawin ng mga magulang, huhubugin ka nila at gagawin ka nilang
version of them. Kaya nga minsan, di ba yung mga anak, kanino ba nagmana yan? Kung sino yung mas malakas ang impluensya sa bata, yun ang makukuha ng bata. Nung tayo naman ay ipinanganak sa Espiritu, ang gagawin ng Diyos, kaya kailangan niya po tayong lagyan ng bagong puso, gagawin niya tayong version of Him naman. Maaalis na yung version nung kung sino yung humubog sa atin simula pagkabata, magiging ngayon ay we are a version of God. Ibig sabihin, kung ano yung mga magagandang traits and characters ng Diyos, yun ang makukuha na natin. Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians 5:17, di ba? Ang sino mga nakapag-ugnay kay Kristo, ay bagong nilalang na. Wala na yung dati, bago na. Yun, kasama doon yung bagong puso. Amen. Oo, kaya si Ina, alam niyo po, sa lagay na yan, sabi nga namin, binibiro namin, sa lagay na yan, Ina, laki na talaga ng pinagbago mo. Kasi hindi naman po talaga pare-parehas ang paggalaw ng Diyos sa atin. Pero kung tutuusin, talaga pong malaki naman ang pinagbago na ni Ina. Mamboy, binubugbog ka pa ba ni Ina? Binubugbog ka pa rin niya? Hindi na. Oh, hindi na. Magbabago. Malaki talaga pagbabago. Totoo po yun. Nakita naman namin yon. Alam niyo si Ina, maingay lang po yan. Pero malaki na po talaga ang pinagbago niya. Slowly but surely ang pagbabago ng Panginoon sa atin. Ako, isa akong testimony dyan na malaki na talaga ang pagbabago ni Ina. Lalong-lalo na nung kasama na siya lagi ni Mang Boy sa mga prayer meeting. Ayan. Nakamiyak ka pa ako. Naiyak na tuloy si Mang Boy. Hindi. Ayos lang yan. Andito yung kanyang mga anak bago kay Minister Boy. Pero mga kapatid, yung ang ibig sabihin, Sister Linda, ng Ezekiel ay God strengthens. So, si Lord nang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kayo rin mga kapatid, basahin nyo rin yung propeta ng Diyos na si Ezekiel. Ilang chapters ba yan? Mga 48. Pero si Ezekiel, ano rin siya? Watchman. Kumbaga, kasi siya yung magbibigay ng mensahe ni Lord dun sa mga abusive people. Siya magbibigay ng mensahe dun sa mga stubborn. So, ano ba yung pag tayo ang binigyan ng message ngayon na bibigyan ka pala ng bagong puso at ang kanyang espiritu ay ilalagay sa atin, yan yung panalangin ni David. Alam niyo, may awit tayo dyan. Gusto niyo, apat tayo? Gunitain ko sa inyo, ha? Yung kanta ni Light. Ready. Create in me a pure heart, O God. Ready. Tayong apat. Create in me A pure heart, O God, and renew a right spirit within me. One more time. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence, O Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. And it was fulfilled sa ating Panginoong Hesukristo doon sa Romans chapter 2 verse 15, Sister Linda, na si Lord bibigyan tayo ng new heart, bibigyan tayo ng new spirit, the Holy Spirit, tsaka ibang new kaisipan. Kung doon sa book of Ezekiel na propeta, yung the law was written on the stone, ngayon sa panahon natin, it is written in our hearts. Kaya ngayon nakakatupad tayo sa kalooban ng Diyos kasi meron siyang bagong covenant. Historically speaking,
itong Ezekiel is about the restoration of Israel. Yun ang kanyang historical background. And the key verse, mga kapatid, dito sa Book of Ezekiel, napakahalaga. Bago ko ipakita yung family ni Minister Boy, Sister Linda. Ito, mga kapatid. So, watchman siya, mga kapatid, ha? 2 Timothy 4:2 sa panahon natin. Kasi doon, syempre, minsan nangingimi ka na sabihin doon sa mga tao kasi stubborn nga, rebellious spirit doon sa kapanahonan ni Ezekiel, para bagang syempre, kailangan may courage ka. Dito sa panahon natin, you preach the word of God in season or out of season. Diba doon sa Book of Ezekiel din, pag hindi mo pinagsabihan yan, mamamatay yan, mawawala yan sa piling ko sa kanyang kasalanan. Ngayon, ikaw ang mananagot, sabi kay Ezekiel, kasi watchman siya. Pero pag pinagsabihan mo yan, kung yan ay hindi man sumunod, hindi kita hold accountable. Pero pag yan ay sumunod, biro mo isang kaluluwa yung naligtas. So, ang itinuturo dyan, ito yon mga kapatid. Mahalaga yan. Key verse sa chapter 3, verses 10 to 11. Minister Boy, Sister Linda. Son of man, ito yung sabi ni Lord kay Ezekiel, let my words sink deep into your own heart first. Ayun. Listen to them carefully for yourself. Then go to your people in exile and say to them, this is what the sovereign Lord says. Do this whether they listen to you or not. Oh, imagine. Kasi sa paghahayag natin, meron tatanggap, meron hindi. Di ba, Beb? Tsaka dun sa word ni Ina, malaking relief sa ating mga tao yon na hindi tayo ang magtatrabaho para magkaroon tayo ng bagong puso. Kasi sabi ni Lord, I will give you. So, siya ang gagawa para tayo magkaroon nung bagong puso na yun. Kasi wala namang makakagawa nun eh. Siya lamang ang pwede. Yun yung covenant, new covenant. Sa old covenant, sa written on the stone ngayon, written on our hearts and in our conscience. And we have to cooperate and obey the written word of God. Yes. Ganda. So pero, unang-una, ang sabi doon, tayong lahat ng mga na kay Lord, o yung papunta kay Lord, o ilalapit kay Lord, kailangan yung word of God mag-sink deep in our hearts first. Ayun, ha, mga kapatid. So, Saminda, tingnan natin yung iyong mga angkan. Sige, tingnan natin yung kanyang mga angkan, mga kapatid. So, ito na sila. Hi. Hi, Comfy. This is Mel Salvacion, anak po ni Boy Salvacion. We would like to say thank you, God. Thank you, Lord, for all the blessings sa family ko and lalong-lalo na sa parents ko. And we love you, Nanay and Tatay, and we love you, Comfy. Thank you for taking care of our parents and also for giving us the opportunity na makapag-serve via Tatay and Nanay. Thank you, Lord, for taking care of them, and meron siya, iniingatan niyo po sila sa bahay ng Comfy. Thank you, Lord. And lastly, I would like to share my life verse, Psalm 105. The Lord is good, His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. Thank you, Lord. Thank you, Comfy. Thank you, Nanay, Tatay. We love you. In Jesus' name, Amen. Hi. Meron pa yan, di ba? O, ito naman. Sigot. Hello, good afternoon. Mabuhay. Okay, Praise yan. God to all our Comfy family. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako at ang aking buong pamilya sa patnubay, gabay at sa walang sawang buhos na mga biyaya ni Lord sa akin at sa aking pamilya. Sa aking mga magulang, si Tatay Boy, si Nanay Linda, hindi kami nag-alala na malayo sila sa amin because we know God is with them. Our Comfy family are with them. So,
dito sa pandemic situation na nararanasan natin ngayon, one thing is sure, na wala sa yaman or sa antas ng kabuhayan nasusukat ang pamumuhay ng isang tao or sa anumang teknolohiya. So, lahat tayo, mayaman, mahirap, matalino, or sino pa man, ay huminto or nakulong dito sa kasalukuyang COVID-19 situation. Hindi lamang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. But, we are very fortunate as children of God because I know, particularly sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, at sa inyo, mga kapatid sa Comfy, na hindi natin naranasan yung pag-aalala or bagabag sa kaisipan na kung paano tayo kakain sa araw-araw, paano tayo lalabas sa kabila ng may lockdown. Because lahat po tayo ay mga anak at naniniwala sa kakayahan ni Lord. Siya po ang nagbigay sa atin ng buhay, ng karamdaman, ng virus, at siya rin po ang nangangalaga sa atin sa palagian. So, in behalf of my family, Fides, Stephen and Lian, myself, including my parents, we all praise God sa patuloy na pagbuhos ng biyaya sa masasarap na pagkain sa araw-araw sa kabila ng lockdown at sa patuloy na pagtanggap ng sweldo sa pagtatrabaho araw-araw, work from home. Thank you God, thank you God. Praise Jesus. Amen. Meron pa. Yan, Simon. Ay, Simon. Brothers and sisters, I hope na safe po tayo sa kanya-kanya nating mga tahanan, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Isang malaking blessing po para sa akin na tumanda ako na nasa gawain sila mama at papa. Kasi mas nagabayan nila ako ng tama, na-provide nila yung mga pangangailangan ko, hindi lang sa material, pati na rin sa spiritual. And hindi rin sila nagsawa, nagpatuloy kaming kulitin na umattend ng mga activities mula nung children hanggang ngayon na nasa CSM na ako. Thank you Lord din kasi na patuloy niyang ginagamit yung talent ko sa CSM para makapagturo sa mga kapwa ko youth, and at the same time as a member ng CSM Core. Thank you Lord din kasi yung Comfy ay pinagkaloob niya sa amin bilang pangalawang pamilya na laging nandyan para tulungan kami, lalo na kapag kailangan namin. Like nung nagkaroon ako ng sakit at kinailangan ko ng dugo. Marami pang dapat ipagpasalamat, pero sa ngayon, I hope and pray na sa mga susunod na taon, patuloy niyang gamitin hindi lang sila mama at papa, ganoon na rin yung buong pamilya namin para magamit niya sa mga gawain. Mama and papa, miss ko na po kayo, medyo matagal na tayong hindi nagkikita. I hope na okay kayo, nandyan, and see you soon. Pati na rin po sa mga brothers and sisters natin na nanonood ngayon. And maraming salamat po kay Lord, and patuloy niya po sana tayong gabayan, lalo na sa mga panahon na to. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat. Wala na wala na. Okay. Beb, si Minister Boy naman, pag meron kang gusto rin malaman sa kanya, pwede namang tanong. Minister Boy, ikaw na. Amen. Minister Boy. Naririnig niya. Rinig naman. Naririnig niya. Ayan. Paano ba siya napunta kay Lord? Okay. Medyo siguro yung Mang Boy, sandali lang po yung mga iba kasi po, nagtatanong sila. Actually, pag sa mga prayer meeting, may mga nagtanong kasi sa akin, sabi niya, yung po bang minister na pinadadala nyo sa amin, nagagalit po sa amin? Sabi ko, bakit po? Kasi daw, ang lakas lagi ng boses ni Mang Boy. Alam niyo po,
hindi niyo po kasi, maaaring yung iba sa inyo hindi po alam, medyo mahina po yung tenga ni Mang Boy. Kaya yung kaliwang tenga niya, mahina po. Kaya malakas ang boses niya. Di ba si Minister Jerry? Ano yung kay Minister Jerry? Anong part yung kay Minister Jerry mahina? Ano daw? Kaliwa din. Ano daw? Ay, Kaya Beb. kung tutuusin po, yung mga malalakas yung boses sa mga minister. Ako, medyo malakas din. Mahina ang tenga. Si Pastor po, wala namang mahina ang tenga, malakas ang tenga boses. Okay, ganito yon. Hindi siya galit. Hindi siya galit. Alam nyo kung ano, ako to, mga kapatid, how I discern. Passionate. He is passionate sa Word of God. Kaya ganun siya kadiin. Para siyang si Ezekiel, para siyang si Jeremiah, para siyang si John the Baptist. Yan si Minister Boy. Minister Boy, paano po ba kayo napunta dito sa coffee? Anong taon ba yon? Hindi ko na matandaan yung taon. Pero Kala ko mahina lang ang tenga. tanda ko yung huling meeting ng PICC. Okay, okay. Doon ako naka-attend ng fellowship. Kaya pasimula ng Green Belt, kasama na ako. Okay, Sa okay, family. Hindi ko man alam yung mga taon, pero mahalaga nangyari. At mula noon, ang nakakatuwa, mula noon, nung ako yung unang mag-attend, parang yung touch ni Lord sa akin, parang kakaiba. Talagang gawain na hinanap ko. Sino po nagdala sa inyo sa Comfy? Wala, tuwing mangungutang ako kay ate. basta ng Biblia. Okay. Siyempre, pagka hindi mo naman pakikinggan, di ka nang pautangin. Ang kapatid po niya atin, sinasabi niya ay si Sister Nilda po. Siyempre, pagka nakabaon ka sa mga bisyo, lagi ka nangangailangan ng pera, lagi kang kapos, takbuhan ko yun. Hindi ka naman makakautang kapag